Ito po, fresh na fresh. Saan ba sa YouTube yan? Oo, sa Facebook. Kakasya kaya kami nito. Oh. Pare, kasya ka? Baka hindi ka kasya. Oh! Malapit-lapit na kami. Malapit lang po kasi ito Panasan Fish Market sa pinag-harvesta namin na bangus. Mga 5 minutes lang to 10 minutes ang biyahe namin. Ito na siya. Mag-harvest tayo ng bangus ngayon doon sa Panasan. Samahan nyo kami at magandang umaga sa inyo lahat. Maliit na bangkala sasakyan namin, oh. Wala ba? Ano? Zero. Huwag ka na wala. Eto na kami, aalis na kami. Samahan nyo po kami hanggang mamaya. Okay naman kayo mga wag na. Wag natin. Sulok na sulok. Nasa jungle kami. Welcome to the jungle. Ganda, oh. Hindi na naman kami bumaksak na tao. Ako na. Vlog ka na, Erika. Kayo ba'y magpipinitensya? Oo. Ano pa ba? First time nating maaahon dito sa kubo na to. Siguro nung mga 80s or 90s maganda pa itong mga palaisdaan dito at mga kubo na to. Dahil napapalibutan to ng mga puno ng isang uri ng mangrove na puro palapat, oh, at ng mga sasa o ng mga nipa. Siguro nung araw dito napakaganda rin. At talagang puro palaisdaan na nakapalibot dito sa amin sa bayan ng Malolos, lalo na sa coastal area. Nabantay, oh. Ito yung mga kasamahan natin mula sa Panasan. Mamaya ay kasama natin silang mag-harvest ng bangus dito. Itong mga taga Panasan na to. Sino may-ari dito? Ito yung palaisdaan naming pag-harvest ng bangus, oh. Dito lang pala, meron pa pala ito sa Panasan kasi ito. Doon meron na daanan ng sasakyan, oh, at kabahayan na to. May natitira pa palang buong palaisdaan dito na may pilapil. Doon sa dinaanan natin kanina, puro wash out na yung mga palaisdaan, no? Siguro nung araw dito, puro palaisdaan at mga buo pa. Kasi ito mula dito sa Panasan na to hanggang doon sa papuntang Matimbo o Mambug, punong-puno yan ng palaisdaan, no? Puro palaisdaan yun. Tara, mamaya samahan nyo kami at lalao tayo doon at doon natin uumpisang magaboy ng mga bangus. Eto si Tatay Darbo na bantay siya. Ito yung caretaker dito sa palais dating ha-harvest. At mamaya mag-harvest na tayo. Ito yung mga ha-harvestin namin mga bangus. Tumitimbang daw po ito ng 5 isang kilo.
kagandahan po ito ng mga size. Ito. Mas madali itong hulihin kasi fresh yung water na nanggagaling doon sa ilog. Kaya pagka binuksan yung prisa doon sa mayor, sasabang to at madaling papasok dito sa tinatawag naming kulungan. Nangaharvest namin mga bangus. Itong mga bangus na haharvestin namin, 3 buwan po palang inalagaan to nung may-ari o nung caretaker. Pero ito po ay fingerlings lang, mga 2 hanggang 3 na pulgada ang sukat. Pero sa loob ng 3 months, ito na po siya at sumusukat po. Tumitimbang niya ng 5 o 6 na piraso bawat kilo. Pwede na rin po at medyo mahal naman po ngayon ng bangus at masusulit naman po siguro yung pinuhunan nila dito. Dito namin sa bangka na to ikakarga yung mga lambat na gagamitin namin na pang-aboy dito sa palaisdaan. Medyo sandali lang ito at medyo maliit lang naman. Ito, sasakayan namin lambat. Pare, alam natin ito. Highlights ka, Peter, yan. Ay po. Ito ang buhay namin dito sa isla. Ito ang island life. Pag hindi po nag-harvest kami sa palaisdaan, naghuhulog kami ng fingerlings. Minsan naman nangangapa sa dagat, nangaalimasag, nangunguha ng alimango. Kaya samahan niyo po kami at maraming salamat sa inyo lahat. Puro kabahayan na itong haharvest namin na to. Panansahan po ito at sakop pa rin po ito ng bayan ng Malolo. Okay ba? Hey. Happy lang. Medyo matagal-tagal din itong gagawin naming pag-aboy ng mga bangus. Eto kayo, medyo marami din kami. Ay yung kabilang dulo at medyo malayo-layo pa yun yung kubo na pagdadala namin ng isda. Ang hulog pala ni tatay dito ay 25,000 na bangus at 200,000 na banami. First time pala po namin mag-harvest kaya yung ibang mga banami hindi pa sigurado namin mahuhuli. Pagka pinatuyan lang po yung palaisda baka sakaling makita ko nakabuhay sila ng marami na banami. Ilang buwan mong hinulog yung banami dito? Ilang buwan? 2 months po pala yung banami at yung bangus ko ay 3 months daw nalagaan. Ito yung mga bangus namin na i-harvest. Ito na yung mga bangus namin ha-harvest. Medyo maganda ang size at medyo matataba yung mga bangus namin i-harvest ngayon. At dito naman sa bangka na to namin ilalagay yung bangus mamaya pagka sinaklit na yung mga bangus dito sa kulong. Medyo malaki-laki din to. At ready na, may yelo na. Mamaya sasama tayo doon sa pagdadala niya doon sa Panansahan Fish Market para makita naman nyo kung saan dinadala yung mga hinaharvest naming mga isda o yung mga dinadala naming mga bangus at hipon doon sa Panansahan Fish Market. Simulan natin saklitin yung mga bangus sa kulong. Panoorin nyo kung gaano kaganda yung mga tumatalong mga bangus dito. Tara. Ito na. Uy, gayahan doon yung sa baba. Oh, hulog niya ilang bat. Oh, wala ko na malimot ang plumot lagi. Amoy kambing ang lambat ah. Ang babula dyan. Ano ba? Sad nito. Sa mismong prisa ba siya? Amoy kambing. Wala muna ihaw guys. Dinaikan din na.
bago yan. Ay, bago. Oo, pat. Unahan muna natin. Tay, okay ikaw. Halika dyan. Eto, nakasakay na yun sa bangka yung mga na-harvest namin. Medyo marai-ray din to. Ewan natin kung makukuha yung hulog nilang 25,000 na piraso. Pero marai-ray na rin to. Parang kumanang puro kuwanto. Eto, doon sa bangka ni parang piso natin sasakay itong mga bangus. Mamaya sasamahan niya tayo doon sa Panasam Fish Market saan dadalhin itong mga bangus na ito. Papunta na kami ng fish market ngayon at dadali na namin itong mga na-harvest naming mga bangus. Itong mga bangus na to ay pedido na kung tawagin. Ibig sabihin may naka-order na lahat ito. At isa lang tao ang kukuha ng mga bangus na to. Kami, samahan nyo kami doon at hahangon natin isa-isa itong mga bangus na to. Malapit-lapit na kami. Malapit lang po kasi ito Panasam Fish Market sa pinag-harvesta namin ng bangus. Mga 5 minutes lang to 10 minutes ang biyahe namin. Ito na siya. Ito na kami. Ito na kami sa Panasam Fish Market. Isa namin dadalhin itong mga bangus namin hinarvest sa Palais na. Eh, boss, baka nga pala. Makina, lalatang siya dito, makikita mo ngayon. Ayun, arroyo. Hindi lang po mga bangus yung mga dinadala dito, meron ding mga tilapia. Oh. Itong mga tilapia na to, may pumapakaw na. At ginagawan dahil po ng mga tigay-ibang lugar. Ito si boss baka po. Hindi ko ang bayar yan. Ito si nanay ang bayar ng mga arroyo na to. Mga sa itik yung pinakakain nyo, no? Sa... Yung pinagpilian sa itik, tapos yung magagas pa. Dinadaing. Diretso sa Tibagi. Bahagi. Shout out sa Tibagi. Gahangon sila ng napakaraming tilapia. Oh. Kaway-kaway sa mga magtitirik. Ang dali lang ah. Tayo mo na. Ito po, fresh na fresh. Saan ba sa YouTube yan? Oo, sa Facebook. Sa Idol Joven. Oo. Happy. Yung pala no. Tumuhay ka mo ng pare dyan. Namatay ka. Dahil hindi
hindi pare-pares po yung size ng bangus. Ang ginagawa nila, ika-classic po nila at pipiliin nila yung mga hipon at yung medyo maliliit. Oh, ano si Boss Bakal, may pila ha. Wala na ha. Wala na ha. Kita nyo ba itong mga tilapia na ito napakarami? Itong ganitong size ng tilapia, dadalhin yan doon sa baro ng Tibagin kung sana dadaingin to. Kung napanood nyo dati kong vlog doon sa Tibagin, dito nanggagaling iba nilang mga dinadaing. At pagka yung maliliit naman katulad ng pinipili ni Kuya, yung maliliit o yung medyo binasana, doon naman po yung pinakakain sa mga hito. Sila tatay yung may-ari ng mga saklat dito. Sila yung nakahuli ng napakaraming tilapia ang hinahango doon na. Ay ba nakahuli natin? Ayan, shoutout muna po tayo. Ayan, shoutout muna po kay Tatay Mel ng Bagna. Sila po yung mga nakahuli ng mga tilapia ang inaahon ng mga tigarita. Salamat po. Ayan, shoutout muna po sa ating parang pogi-pogi na si Boss Patrick. Shoutout muna po tayo kay Grace Pagtalunan. Welcome to my vlog. Uy, hindi nyo ako, hindi pa hinahang. Shoutout din po kay John Erics Delistan Rayrol na